So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isang influencer na ang pangalan ay Meiko. Si Meiko Montefalco ay isang Filipino content creator na sumikat sa pag-upload ng mga storytelling contents, makeup at skincare reviews at mga vlogs nito ukol sa kanyang buhay. Siya po ay mayroon tumataginting na 66,000 followers sa IG, 316,000 followers sa Facebook, at talagang napakatinding 4.6M followers sa TikTok. So yes, she is actually very famous. Shit, bro! Si Meiko rin, mga kahombre ko, ay kasal din kay Patrick Bernardino na meron namang 16,300 followers sa TikTok noong 2024. So, walang kwenta yung numbers nung lalaki. Okay? Wala talaga, mga kahombre ko. I refuse! Ano ba ang issue kay Meiko, mga kahombre ko? Chismis! Idol naman eh. Idol naman eh. Kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Noong January this year, nagtrending sa social media sina Meiko at Patrick sa kadahilanang nagkaroon sila ng matindi at mainit na hiwalayan. Sunod-sunod ang pag-post ni Meiko. Tila sobrang depressed nito. At lumabas ang katotohanan na nagkaroon pa na sila ng hiwalayan ng kanyang asawa dahil sa isang cheating incident. Hindi pa lumalabas ang buong storya ng insidente na yan. This time, okay? Ating pag-uusapan. Alam nyo mga kahombre ko, bago tayo umabante, para sa mga kahombre ko ng mga babae, no? Be very careful and mindful sa mga mangyayari ngayon sa buhay nito si Meiko, ha? Sa sitwasyon at sa content na ito. Kasi alam nyo na, may warning sign na umpisa pa lang na niloloko siya at na-feel niya na niloloko siya ng kanyang partner. Fucking shit. Ang tanong, bakit mo pa pinatagal? Dahil sa tinatawag na second chance? No! It's not a mistake. It's a choice. Huh? Tandaan nyo, ang pang-cheat mga kahombre ko, one time lang yan, yun na yun. Pag nangyari sa'yo yun ng unang beses, yun na yun. Because that's a choice. Lalong-lalo na kapag may anak kayo, tas nag-cheat ang isa sa inyo, now that's a choice. Hindi siya worth it na patawarin. Kasi once na nagawa na ang masama, uulit-ulitin yan. Kasi sabi nga nila, ang masasamang bagay ang pinakamasasarap sa mundong ito. Kantuta. That's why, never give up. Lakasan nyo loob nyo, hiwalayan nyo na agad hanggat hindi pa ganung kalala ang pagkalalim. Bakit nga ba tayo nag-aaksaya ng luha sa taong nanakit sa atin? Kasi, tanga. Bobo! Bakit ba ulit-ulit pa rin tayong bumabalik sa taong nananakit ng damdamin natin? Kasi, tanga. Putang ina mo! Bakit minsan pumapayag tayo na maging pangalawa? Kasi, tanga. Mga putang ina nyo kayo. Tandaan, ha? Kaya sa panahon na ito, mga kahombre ko, mag-isa ni Meiko hinarap ang kanyang buhay. Mag-isa niya rin tinustusan at inalagaan ang kanyang anak. Ayon din sa kanya, sa naganap nilang kasal, ay hindi nakapagbigay ng vows itong si Patrick dahil hindi pala maipapangako nitong siya lang ang iibigin nito. Oh my God, man! Oh my God! Alam mo, Meiko, kasi ngayon ko lang nababasa ang aking research, ano? Para sa akin, kaibigang Meiko, napakalaking tanga mo pala. Bakit mo itinuloy ang kasal na alam mong umpisa pa lang wala na? Why are you doing this type of heroic action? Alam mo na from the beginning na wala na talaga to. Bakit mo naman pinapahirapan ng ganyan ang buhay mo, Meiko? Oh my goodness! I will not allow that. Eto na mga kahombre ko. Eto na po ang issue. Sa mga bagong upload ni Meiko, ay makikita natin nagbibigay na ito ng hint na ilalabas niya mismo ang mga tunay na pangyayari sa kanila ng asawa niya. Alam niyo, naiisip ko. Siguro kaya hindi ako pinapayaman ni Lord ng sobrang yaman talaga. Alam niyo yun, yung bang kaya kong bayaran lahat ng pera. Tsaka hindi niya ako ginagawang napakamakapangyarihang tao.
Kasi alam ni Lord na may ipapatumba ko eh. Pigpitin talaga kita. Naglabas ng isang teaser si Meiko kung saan sinaad nitong napagdesisyonan niya ng i-record ang pagharap nila bilang isang ebidensya ng pag-amin nito, mga kahombre ko. Ewan ko! Parang ang gulo ng sitwasyon, no? To the point, mga kahombre ko, na parang in-script niya to step by step. Di ba? Kung paano niya ilalabas sa social media at kung paano ito magte-trending. Sobrang niyang misleading. I decided to record this confrontation to serve as my evidence as he admitted his sins. Okay, so sige, abante lang. I was able to forgive before because I didn't know anything. Asawang walang alam at naniwala sa mga palusot at kasinungalingan. I accepted all of the unclear explanations. I was blind of all the loopholes. I didn't have enough evidence to prove that he really did cheat. I did not know the extent of his sin. All in the name of marriage and our kids, I forgave. But now that I found out everything on my own, now that he admitted it because he has no choice, he was caught. Patay kang ba? Lalaki ka? Oh my God. Now that the homewrecker he did the sin with proudly told how they did it, it is over, it is over. Kadiri kayo. Ang bababoy nyo. You are all free to judge me. I'm just a wife who forgave and realized I shouldn't have. Enjoy the show, everyone. Tapos nilabas niya yung video. Oh my goodness, mga kahombre ko. Ang lalapo nito. Get ready! Ngayong araw, sa araw ng 23 ng Mayo, nilabas ni Meiko ang buong kaganapan sa paghihiwalayan nila ni Patrick. Kung saan nag-upload ito ng video na hidden camera na nag-uusap sila ni Patrick tungkol sa mga pangyayari. Nagsimula ang video tungkol sa pagsaad ni Meiko na noong panahon na nasa Boracay ito, Taiwan, ay sumasalisi ito sa kabit niya. Oh my God! Pinang-ina ka, nasa Boracay ako, nagkita kayo ng kabit mo, nasa Taiwan ako, nagkita kayo ng kabit mo. Kaya pala sinasabi ko minsan dito kayo magstay sa kondo, ayaw mo. Kaya pala uwi-uwi ka lagi ng Bulacan tuwing aalis ako, dahil sumasalisi pala kayo ng kabit mo. Mga bobot, walang bulbol. Nakikita nyo na, kapag may mga matitindi ng red flags, kayo na mismong umiwas, wala na yan. Tapos na yan. Kasi isipin nyo, nakakakutob ka na pala, tas sobrang tanga mo, tinuloy mo pa rin. Why? My God, man. Alam ko, kasal, may mga anak, bla bla bla. Pero tangina, hindi ba ganun din yon? Meron kang anak, tas lagi kayong nag-aawayan mag-asawa, eh di wala ding kwenta. Mag-isa ka na lang. Mag-isa mo na lang palakihin ang iyong anak. Ganun lang yun para sa akin, ha. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo, eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Nagawang basahin din ni Meiko ang mga conversations ni Patrick at ang kabit nito. Kinain mo ba? Si mabahong kike. Ay, bakit hindi mo kakainin? Nagkita Patikim, pek. Kinan mo na nga eh! Kantuta. Sabi niya pa dito, isang beses mo nga lang ako kinain eh! Patikim, pek. Kaya bihira ako umabot pag nagsisex tayo eh! Sabi pa ng kabit mo, kinakamusta nga siya lagi ni Carlo tuwing pumupunta ka dito sa kondo. Ibig sabihin, may contact pa kayo, nagkikita pa kayo, kahit pinupuntahan mo na ako, sinusuyo mo na ako dito sa kondo. Namon, nagkita pa kayo. And kagabi lang, galing mismo sa bibig mo, sabi mo, February kayo natapos. Hindi lang ako ang nakarinig, may witnesses ako. Nag-iiba ka na naman ng statement. Saan mo nakuha yung information na yan? Sa video ay patuloy na tinatanggi ni Patrick ang mga paratang sa kanya ni Meiko. February napakala po. Nakako nga kami ng February. Ang labo ng February kasi hindi na ako lumalabas noon. Hindi na ako lumalabas ng February. Hindi ka lumalabas ng February? Eh, nasa Boracay nga ako, kaya nga kita inaway kasi lumabas ka nang walang pasabi. Oh, hindi ka lumalabas ng February? Ngayon, pero hindi na. Boy, huling-huli ka na naman sa sarili mong bibig. Oh, ano?
Pathological liar ka kasi! Hindi ako pathological liar. Liar ka! Okay na. Repent! Wala na akong ginagawa. Hindi ka clean! Wala! Never kang naging clean dahil hindi ka naman aamin sa akin na may kinanto kung hindi pa kita nahuli. Tama? Kantuta. Ayon din kay Meiko ay sinasamahan pa nito si Patrick sa kanyang mga check-up at inaalagaan niya ito. At never siyang binigyan na sagot nito until nahuli na siya. Hindi ka naawa sa akin habang kinakanto dito? Habang kinakanto dito, di ka naawa sa akin? Bumalik ka dito, buhay na buhay ka na naman. Ang ina mo, inaalagaan kita. Nasamahan kita sa check-up mo. Buta kaya bang gawin niya ng kabit mo? Bumalik ka sa akin, ang gaan-gaan ng buhay mo. Samantala ako, araw-araw, hirap na hirap. Tangina! Never mo akong binigyan ng sagot. Kung hindi ko ba nahuli, napakabuti ng Diyos sa akin. Sana nahuli. Hindi ka naman kinulang sa akin sa hindi rin ako pabigat sa'yo. Nalamon pa nga kita ng 7 taon eh. Hindi ako madamot sa'yo, hindi ako mahigpit sa'yo. Tangina, saan ako nagkulang? Si Patrick ay isang pabigat daw at walang mapakain sa kanyang mga anak. Pero sa panloloko nito ay meron. Tangina, libog na libog ka? Libog na libog ka? Ha? Wala kang pera, putang ina pampala mo sa mga anak mo, pero putang ina pamamokpok, meron ka! I am not an indigent. I don't need the government's assistance. Putang ina mo! Yan yung nakakalungkot na part, mga kahombre ko. Alam niyo yun, isa din to no, sa problema ng ating bayan ngayon. Yung lack of family planning. Isipin nyo, mga kahombre ko, gaano pa kabata itong mga ito. Straight away, meron na silang X number of kids. Imagine niyo mga kahombre ko kung gaano kasaklap no, ngayon na haharapin ng bawat isa sa kanila, no, kung sino talagang may totoong may pakialam sa pamilyang binuo nila at sa anak nila, yung ganitong ka-effed up na situation na mag-isa niya dapat palalakihin ang anak niya. And alam na ni Meiko na walang kwenta talaga yung lalaki, so alam niya din na she needs to hustle super hard now. Kasi hindi lang pera, kundi pagmamahal ang dapat niyang ibibigay sa mga anak niya and time. And mga kahombre ko, usually kapag nag-grind ka, wala ka ng time. Paano mangyayari yun ngayon? Yan po yung nakakalungkot na part. Bakit kasi meron pang mga gantong klase ng lalaki, no? Sa totoo lang mga kahombre ko, nakakasawa. Uulitin ko, pwede naman kayong makipaghiwalay. Pwede! Asikasuhin mo lang yung mga anak mo, wag mong pababayaan. Okay na yun eh. Diba? Makipag-usap kayo ng ayos sa asawa nyo kung ayaw nyo na talaga. Hindi yung ganito na maghihiwalay kayo, may mabigat kayong dinadala sa isa't isa. And then every single time na kailangan yung puntahan ng inyong mga anak, lagi kayong mabigat ang mga loob. Hindi ba mas maganda na nagko-confront kayo kaysa nagpapakiramdaman? Simple lang naman yan eh. Diba? Talk and talk and talk hanggat sa makahanap kayo ng solusyon. Yan yung mahalaga sa buhay, guys. Huwag niyong itago yung nararamdaman niyo. Huwag kayong matakot. Because life is beautiful dahil marami kayong problema na hinaharap at nasosolve. So, it's very important, mga kahombre ko. Okay? Ito po ang mga comments. Sad thing is, their children will see all this later on. Pero di naman natin masisi si Meiko. Grabe ang ginawa ni Patrick. I cannot fathom the pain he caused her. Can't imagine the pain. Grabe Patrick, sa ugali na lang babawi, nagawa pang mag-cheat. This is so sad. Nakakainis tong gantong lalaki. They don't have any idea how much trauma their actions can cause. Mentally, emotionally, and kahit physically. Pakalakas ka, Meiko. At para sa'yo, Meiko, makakahanap ka pa ng better than this. Super better than this. Life will be hard from now on kasi mag-isa mo lang tong haharapin. Pero I am sure, nakaangat ka sa social media na mag-isa. Ngayon pa sa buhay mo. This is easy, man. This is easier than that time na iniangat mo ang sarili mo sa social media. Bring it on! Bring it the fuck on, man! You can do this.
hopefully, makahanap ka rin ng tamang lalaki na totoo sa'yo in the future. It's very possible. Alam mo yun, matindi at mataas sa respeto ko sa inyo mga single mom. Susumo. Yun lang. One love. Good fucking vibes.